Hallelujah. Praise the Lord. Ang topic natin sa araw na ito ay Jesus is the light. Si Jesus ang ilaw. Matutunghayan natin ito sa John chapter 1, verse 4 and 5. Magbasahin ko po. Tandaan nyo, John 1, verse 4 and 5. In Him was life, and that light was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Hallelujah! Si Jesus ang ilaw sa ating buhay. Katulad din ng physical na buhay natin ngayon, bakit tayo nangangailangan ng ilaw dito sa ating bahay? Kasi madilim. Amen? Kung walang ilaw, posibleng ikaw ay matalisod at bumaksak. Kung walang ilaw sa bahay, hindi mo makikita ang ginagawa mo. Amen? Kung walang ilaw sa bahay, ay napakalungkot ng buhay. Amen? Katulad din ng ilaw. Ang totoong ilaw, the true light, sa sinasabi dito sa John 1, 4 and 5, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Siya ang tunay na ilaw. Ang katanungan, ikaw ba ay nagdesisyon na sumunod o tanggapin ang totoong ilaw? Sino ang totoong ilaw? Ang Panginoong Hesukristo. Tayong tumanggap at naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay may ilaw sa ating buhay. At tayo naman, hindi tayo ang ilaw. Tumanggap lang tayo sa ilaw, mayroon tayong refleksyon o sinag ng ilaw. Nakikita sa atin ang ilaw. Amen? Nakikita sa atin ng mga tao sa labas ang Panginoong Jesus. Sa ating pagsasalita, sa ating mga pag-iisip, at sa ating mga gawa, ay nakikita sa ating buhay ang ilaw. Kaya naliliwanagan natin ang mga nasa kadiliman. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! At kinakailangan nating magdesisyon. Hindi bukas, hindi sa anumang panahon, kundi ngayon na, kinakailangan magdesisyon tayo na tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah! So, we need to decide to follow Jesus. Kinakailangan magdesisyon tayo na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Paano ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo? Kinakailangan makinig tayo ng Kanyang salita. Kinakailangan mag-aral tayo ng Kanyang salita, ang Biblia. At ang importante sa lahat, ipamuhay natin ang Kanyang salita. Kinakailangan ang Kanyang salita ang ilaw. Siya ang totoong ilaw. Kung tayo nag-aral ng Kanyang salita, ay malakas ang ilaw sa atin. At ito ay nagliliwanag. Kaya natatanglawan natin ang nasa kadiliman. Ang kadiliman ay ang mga hindi naniniwala pa kay Kristo. Kaya kung matanglawan, makita nila ang liwanag sa iyo ni Kristo na ikaw ay maganda magsalita, ikaw ang maganda ang pag-iisip mo sa kapwa, maganda ang ginagawa mo sa kapwa, ang ilaw mo ay nagniningning, hindi ikaw ang ilaw. Si Jesus na nasa sa iyo, ang Espiritu Santo na ibinautis mo sa iyo, ang nagniningning sa iyo. Kaya ang mga tao ay nakikita ka at nagtatanong sa iyo, doon mo ma-share kung sino ang ilaw, para matanggap din nila ang totoong ilaw, ang Panginoong Hesukristo.